dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Yan, magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga kababayan nating barateros sa buong mundo. Sa mga taga-Amerika, sa mga taga-Canada, sa mga taga-Middle East, mga karatig bayan dito sa Asia, syempre dyan sa Europa, dyan sa Italia, sa Espanya, sa Pransya, sa Switzerland, sa Germany, sa Italy, dyan sa Finland, Belgium. Magandang araw sa inyong lahat. Siyempre mga kababayan natin dito sa Asia, magandang araw din po sa inyo. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? At nandito na naman tayo, ang pinakawalang kwentang vlogger, ang vlogger na hindi niya dapat pagkatiwalaan, vlogger na hindi abogado pero ang hilig pag-usapan yung mga kaso. Ang vlogger na hindi dapat siniseryoso at ang vlogger na puro kabalbalan lamang. Another day. Pasasakitin na naman natin ang ulo at ay balumbalunan ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sinungaling, mandurugas, mandarambong, mga kawatan, mga kuratong baliling, mga mandurukot, mga sindikato sa gobyerno, mga demonyo Santanas, Judas at Barabas. Ayan, na tayo ay narito na naman para pag-usapan ng mga issues ng gobyerno natin na walang silbi. Kamusta naman po ang inyong mga temperatura? Ayan, syempre napakagandang umaga para sa ating mga Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Kamusta naman kaya ang mga dilawan? Balita ko, nagkakaubusan na daw ng mga tissue na kulay pink. Diyan sa mga mini stop, ganyan, 7-Eleven, mga grocery. Dahil nag-iiyakan daw ngayon isang makulimlim na umaga sa mga dilawan tae, sa mga loyalista nga. At dyan sa mga vlogger ni Bongbong at ni Tambaluslos na bumubula ang mga bibig ngayon. Tangin na kasing tatanga nyo eh. Ang bubobo nyo kasi. Puros kasi kayo mga inutil. Sindikato kayo ng mga bobot, mga tanga. Kaya ayan ngayon, hindi nyo alam kung papaano nyo ipapaliwanag itong mga nangyari. Wala na kayong magagawa ngayon kundi magreklamo, mga kupal kayo. Ayan, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Noong bago matapos or magsimula ang eleksyon, sinabi ko na yan sa inyo na ang shift of power ay mabilis na papabor doon sa susunod na pinaka tinatangkilik ng mga Pilipino, iboboto ng mga Pilipino para sa 2028 na pagka-presidente. At nakita natin na before the election, last week or last minute ng kampanya 2025, itong si VP Sara ay tinabas yung mga, yung mga walang kwentang mga damo. Nanalasa, pumunta sa mga lugar, nagsalita at matapang na hinarap lahat ng mga batikos sa kanya.
indicating na siya ay ready na. She's up for the challenge and she's really ready to go head on with these people na naghahari-harian ngayon. Nasabi ni VP Sara, maaring kayo ang nasa kapangyarihan, maaring nasa inyo ang power of the purse, maaring kayo ang nagkokontrol sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero hindi nyo kayang talunin ang wisdom ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Habang nasa likod nyo ang mga komunista, habang nasa likod nyo ang mga komunista at habang nasa likod ninyo ang mga kawatan, magnanakaw, sindikato sa pamahalaan, nasa likod ni Inday Sara ang bawat Pilipino sa Pilipinas, at least majority of the Filipinos in the Philippines na may kapangyarihan na magreklamo at maglagay ng mga tao sa posisyon. Alam ni VP Sara na kahit na anong pagbibili ninyo, kahit na anong bili ninyo sa mga tao, ay hindi na uubray ang mga ganyan. O hindi nyo mabibili ang pagmamahal, respeto at kaluluwa ng mga Pilipino. Naging matalino na din ang Pilipino eh. So sinasabi nila na majority daw ng mga Pilipino ay gusto ng impeachment. Well, ang masasabi naman natin, tayo ay nag-ikot sa buong Pilipinas nitong kampanya. At lahat naman ng pinuntahan natin ng mga probinsya, ayaw dito sa impeachment. At ang sinisigaw ay VP Sara. Alam niyo, ikukwento ko sa inyo, umikot ako sa Visayas at Mindanao. Umikot ako sa Visayas at Mindanao at nagpunta rin sa mga ilang lugar sa Luzon. Pero majority ng pinuntahan ko, Visayas at Mindanao, napakalaki niyan. Kapag pinagsama mo ang populasyon ng Visayas at Mindanao, di hamak na mas marami ang tao sa Visayas at Mindanao kumpara sa Luzon. Ngayon, dito sa Visayas at Mindanao, ang sigaw ng taong bayan dito ay ayaw nilang ma-impeach si VP Sara at gusto na nilang palitan si Bongbong Marcos at excited na sila na tumakbo si VP Sara sa pagka-presidente ngayong 2028. Diba? Kita mo naman. Sabi ko nga sa inyo, itong mga senador, dito mo talaga makikita ngayon sa nangyari dyan sa Senado Sa nangyari sa Senado, dyan mo makikita talaga na lame duck na si Pangulong Marcos. Makikita mo talaga dyan sa nangyari kagabi sa Senado na si BBM wala na siyang kapangyarihan. Na si Romualdez ay kaya na lang niyang utusan yung mga congressman niya, pero hindi niya na kayang impluwensyahan aside from these congressmen. Itong mga congressman na lang kaya niya. Pero itong mga senador natin hindi na. Kasi 'di ba sinasabi ko nga sa inyo, ang dynamics, ang napakalaking kaibahan ng Kongreso at saka ng Senado, hindi ba? Ang Kongreso are being voted by a handful of people, kapurit. Samantalang ang mga senador ay popularity based. And makikita natin sa pulso ng Senado, it's not the popular decision na ipa-impeach or magpatuloy yung impeachment agad-agad. Kailangan nilang maging maingat. Kailangan nilang maging maingat, mga bossing, para alam mo na. Kailangan nilang maging maingat para hindi sila madali, mapulaan ng mga mamamayang Pilipino, dahil nga ang kanilang karera sa politika solely
depend on popularity. Yung mga nagawa sa bayang Pilipinas, batas na naipasa. Oo, pag tinanong mo ang bawat Pilipino kung anong naipasang batas ni ganito, ni ganyan, actually, si Bongo lang talaga yung pag tinanong mo, anong naipasang batas ni Bongo? Oy, yung mga malasakit. Anong nagawa ni Francis Tolentino? Wala na silang alam. Anong nagawa ni Cayetano? Wala na silang alam. Basta ang alam nila, kung ang senador nagtatrabaho o hindi. Alam nila yung senador, kumbaga may karisma o wala. Doon nakafocus yung dynamics. Doon nakafocus yung mga taong bumoboto ng para senador. Kasi sa Congress na pag tinanong mo mga Pilipino, ano nagawa ng congressman mo? Ayuda. O kumbaga yung mga bumoboto sa mga congressman, binoboto nila yung mga congressman nila dahil kung binibigyan sila ng pera. Ayan, kung sino yung pinakamalaki magbayad. O ganon. So dito sa Senado, iba. O talagang popularity. At makikita natin, itong si BBM, alam mo talagang lugmok at bagsak na. Bakit? Oo, mantakin mo ang bumoto para i-remand yung impeachment complaint ng mga congressman. Ang bumoto 18 na mga senator judges. Ang bumoto lang para magstay sa Senado yung kaso ay 5 tao. So ito talaga ang pulso ng mamamayang Pilipino. Oo, 18 laban sa 5. Ilang porsyento yan? O tandaan natin sino ba doon sa mga bumoto na mga kandidato noong 2022 elections, 2025 pala. Noong 2025 elections, sino sa mga alagad ni BBM ang bumoto? Ito pakikita ko mabilis lang. Itong itong ating mga bumoto. List of senator judges na bumoto. Si Francis Tolentino bumoto ipabor sa remanding sa pagbabalik ng kaso sa Kongreso. Si Francis Tolentino ay kapartido ni Bongbong. Tinabla siya. Tinraidor siya. O ito si Senator Pia Cayetano, kandidato din niya yan. Bumoto yan pabor sa pagbalik sa Kongreso noong noong articles of impeachment. Sino pa? Putragi si Lito Lapid. Si Lito Lapid, talagang alyansa ito, anong nangyari? Bumoto pabor kay BP Sara. Ganito kawala ng respeto ang mga Pilipino kay Bongbong. Si Bongbong, sabi ko sa inyo, isa na lang siyang simbolo. Siya ay presidente na lang dahil ibinoto siya ng taong bayan. Pero wala na talagang respeto sa kanya yung mga politiko na rin. Politiko at mga Pilipino wala nang respeto sa kanya. O ayan, sino pa? Bukod kay Lito Lapid, si Bong Revilla. Anak ng tinapay ka. Si Bong Revilla na tumakbo sa Lakas CMD. Bata pa to ni Tambaluslos Lakas CMD pa ito. Tapos alyansa pa ito. Tandaan ninyo. Hindi bumoto dito sa impeachment ni BP Sara. Alam nyo ba na si Senator Ramon Revilla, Bong Revilla Jr., yung kanyang I think 2 anak na party list representative diyan sa Kongreso. Alam nyo ba na hindi yan pumirma sa impeachment ni VP Sara? Oo, malupit yan. Kaya nga, sabi nga namin kaya nilaglag ng alyansa itong si Senator Bong Revilla, hindi nila pinanalo, mas pinili nila
si Kiko at saka si Bam. Oh, kasi nga alam nila na si Kiko at saka si Bam baka pwedeng maging kasapi nila. Kasama nila sa oposisyon ng mga Duterte. At kung sakaling mag-push through sa 20th Congress ang impeachment, may 2 boto na sila kagad. Yun ang akala nila. O sino pa? Aside kay Bong Revilla, ay siya nga pala si Senator Joel Villanueva, yung kanyang tatay sa Sibak Party List, yung kanyang tatay na si Pastor Villanueva, hindi rin yan pumirma sa impeachment ni BP Sara. Muntik pa magsuntukan yan, tsaka si Robin. Muntik pa magsuntukan yan, tsaka si Robin. O eto pa ang isa, si Amy Marcos na kapatid ni Bongbong Marcos. Mantakin mo, kapatid mo na, di mo pa makumbinsi. Di ba? Paano mo kukumbinsihin ang buong Pilipinas na matinukan tao kung ultimong kapatid mo, hindi mo makumbinsi at hindi mo mapakampi sa'yo? Ini-expect mo na lahat ng Pilipino maniniwala sa'yo, BBM, kapatid mo nga, visit sa'yo. Sino pa? Si Senator Subiri na ginawa niyang Senate President, di ba? Na ginawa niyang Senate President na kaalyado, kaibigan ni Bongbong Marcos to. Panay pa ang kanta nila ng Top Gun, yung You Bring Back the Loving Feeling. O, di ba yung kanta na yon? Tandaan niyo yung kanta, kumakanta sila sa karaoke. Kaibigan niya to at Maka Marcos ito, pero bumoto in favor sa remanding pagbabalik ng articles of impeachment sa Congress. Sino pa? Si Erwin Tulfo. Ay, mali pala. Si Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo na ang kapatid ay tumakbo, traidor na kapatid, tumakbo sa alyansa. O, bumoto in favor sa sa remanding. So yan lang. Yan lang ang talagang yan ang masasabi natin na etong si etong si BBM, wala na yan, pababa na talaga, pabagsak na yan, wala nang may respeto sa kanya, wala na talagang may gusto sa kanya. Kahit naman sabihin niya na, ay, ayaw ko ng impeachment, kabulastugan yan, kabulastugan yan. Maniwala kayo sa hindi, kabulastugan yan sa sobrang galit ng asawa niya sa kay BP Sara dahil mas maganda kesa kanya, sa sobrang galit ni Romualdez kay Sara Duterte dahil yung pangarap niya na maging prinsipe, hari ng Pilipinas ay hindi magkakatotoo hanggat may buhay na Duterte. Imposible. Naayaw nila yan. Ayan na nga. So pag-usapan na nga natin yung nangyari diyan sa Kongreso na yung pagbabalik ng articles of impeachment diyan sa Kamara. So maraming nagsasabi na unconstitutional daw yun. Oo, madaming nagsasabi na hindi daw yan trabaho ng Senado. Madaming nagsasabi na labag sa batas yan. Maraming nagsasabi na okay naman yan, tama lang naman yan. Oo, kumbaga, yung mga makakaliwa, mga congressman na mga, syempre naman, sinabi ni Toby Chanco na nagkabayaran dyan. Pinatunayan din yan ni Frasco na nagkabayaran talaga dyan sa Kongreso para dito sa impeachment na ito. Isa yan sa kini-question natin. So, syempre nga naman, kung babalik yan sa Kongreso, baka hindi nila makuha yung mga ipinangako sa kanila ng mga pumirma sila. Yung mga ipinangako sa kanilang mga proyekto, baka hindi na nila makuha. Well, sa totoo lang, hindi na talaga nila yan makukuha. Bakit? Si Panfilo Lacson vowed to protect ang pondo ng Bayang Pilipinas. Sinabi ni Lacson na i-abolish daw niya yung pagbibigay ng mga ayuda na yan. So yung mga naipangako doon sa mga pumirma sa impeachment na mga proyekto, sorry kayo. Oo, karma yan sa inyo. Mantakin mo na expose na kayo na mga kawatan kayo.
Na-expose pa yung mga pangalan nyo dahil pumirma kayo kay BP Sara. Na-expose pa na tumanggap kayo ng mga proyekto at tatanggap kayo ng limpak-limpak na salapi dahil dyan sa pirma nyo. Na-expose na kayo na paso pa. Na ano pa, nabokya pa kayo. Hindi nyo na makukuha yung mga ipinangako sa inyo dahil bumalik sa inyong tahanan yung basurang itinapon nyo. Sabi nga, basurang itinapon, babalik din sa'yo. Basurang itinapon, babalik sa'yo. O, ano ba kasi itong nangyari dyan? Okay. So, maikling paliwanag lang patungkol dyan sa impeachment na yan, ha? Hindi po ako abogado, ako ay magre-react lang ayon sa pagkakaintindi natin. Whether tama ba ito or hindi, mababaw lang yung ating paliwanag. Wala tayong mga jurisprudence. Hindi man tayo abogado, sagwa naman nun na pero ito bilang isang mamamayang Pilipino, yung aking komento dito ay in layman's term. O kaya ay komento ng isang Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas, walang alam sa batas, pero nakakaintindi ng politika. Nagsimula itong impeachment na ito doon sa Committee on Good Government. Diyan sa Committee on Good Government, in-scrutinize yung budget ni VP Sara. Actually, ang pinakauna pala is itong GAA 2024. 2024 nga eh. GAA 2024. Hindi pala GAA 2025. Yan ang nauna. So, ang Office of the Vice President ay i-defend nila yung kanilang budget. Syempre, lahat naman ng ahensya ng gobyerno may budget. So doon sa budget na hinihingi nila, meron silang 2 bilyon na hinihinging budget. At doon sa 2 bilyon na budget na yon ay sinilip yung kanyang mga proyekto na sinasabing dinuduplicate lang naman yung trabaho ng DSWD at saka ng Department of Education. So, sabi nila, idagdag na lang natin sa ibang mga bagay. Halimbawa, yung hinihingi mong pera na parang dinodoble lang naman niya yung trabaho ng DSWD, ibigay na natin sa DSWD. Yung pera na hinihingi mo para sa mga uniformed personnel, ibigay na natin yan, budget na yan dyan sa ahensya na yan. So, binawasan nila yung budget ni VP Sara from 2 billion, binawasan nila to 700 million na lang yan, 750 million. Yung operating budget ng Office of the Vice President. So, anong ibig sabihin nun? Syempre, maraming satellite offices ang Offices of the Vice President. The reason why, para mabilis nga silang maka-action. Kaya nga action centers tawag nila dun eh. Marami silang opisina para yung mga tao mabilis na maka-avail ng services ng Office of the Vice President. Kasama rin po, syempre, yung pagtulong sa mga kababayan natin. Si Pangulong Vice President VP Sara nagbibigay ng tulong para sa yung mga burial, mga hospital bills, at kung ano-ano pa. Yan ang mga binibigay nila sa mga lumalapit sa kanila na hindi na nga binigyan ng budget ng Kamara. Pinutol. Okay, so sige, pinutol. Tapos, biglang nagkaroon na ngayon ng question tungkol sa confidential funds. So, itong confidential funds, sabi niya, kasi confidential nga yan. Hindi natin yan pwedeng i-discuss kasi confidential. At saka, ngayon namang taon na to, hindi kami humihingi ng confidential funds. Ang hinihingi lang namin, budget without any confidential funds. Bakit natin pinag-uusapan yung confidential funds? Doon nagsimula yun. So,
Fast forward, lumabas, nagkaroon na ngayon, tinatawag na ang COA dahil meron daw silang notice of disallowance. Yung notice of disallowance po, kine-question ng COA itong mga, halimbawa, specific na mga items na to. Kumbaga, nagpadala si Office of the Vice President ng liquidation and then merong question si COA doon sa liquidation na pinadala ni Office of the Vice President. So ngayon, sumasagot at in the process of pagsagot ang Office of the Vice President, binigyan sila ng ample time para masagot yung mga issues na yon. Bago pa nila masagot, pumasok na ang Congress. Naggawa na ng sariling audit ang Congress, tapos pinalabas na ng Congress at ng mga aliporis nila na nagnakaw si VP Sara. Hindi naman sinicertify pa ng COA na nagnakaw si VP Sara. Sinasabi nga ng COA na malinis ang record ng Office of the Vice President. Sinasabi nga ng COA na maayos sila, wala kaming problema sa kanila. Itong notice of disallowance, madaming ahensya ng gobyerno ang meron yan. Marami, kasi may proseso ng pagliliquidate ng ng confidential fund. May proseso at yung proseso na yun nagkumbaga ang Office of the Vice President at ang COA ay nagre-reconcile. Kasalukuyan, pinakialaman nitong Kamara, pinalabas na si Inday Sara magnanakaw, ganito ganyan. Kasi confidential nga. Bakit mo tatanungin kung saan nila dinala yung pera? Confidential nga. Hindi na confidential yun. Kumbaga, secret nga eh. Nasa batas yun eh. Secret. Tapos, sasabihin mo sa akin, ano yung secret? Hindi na secret yun. Ultimong ombudsman, tinanong nila yung patungkol dyan. And the ombudsman also said, you cannot talk about it, you cannot even ask about it because it's confidential. Hindi na siya confidential. The only thing that you can do as a collegial body, ang kaya nyong gawin bilang mga mambabatas is tanggalin na tong confidential funds. Baguhin yung pagliliquidate ng confidential funds. Yun ang dapat nyong gawin. Pero with the current law about confidential funds, babaliin natin yon dahil lang gusto ninyong magmukhang may kasalanan itong isa. Gawain nyo kasi yung pagnanakaw, kaya gusto nyong ipasa dito sa isa. Mali naman yan. Kung scrutinize natin ang confidential fund ng isang opisina, dapat lahat ng confidential funds ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga ahensya sa gobyerno, dapat scrutinize din natin. Pero kung isang tao lang na walang reklamo ang Commission on Audit na meron talaga silang paglabag na ginawa, kasi ang magsasampa ng kaso kung merong ginawang kabulastugan itong Office of the Vice President, ang COA. Ang COA magsasampa ng kaso sa ombudsman, yung ombudsman magdidesisyon kung talagang nagnakaw itong na to, at yan, either sentensyahan niya o basta ganun ang i-acquit niya or sisentensyahan niya. So ganun yun. So malinis ang record ni VP. Pero bakit pa rin nila pinipilit? Sinagot na ni VP yung mga tanong nila. Sabi nga ni VP, hindi naman kasi auditor ang Congress. Meron ngang COA eh. Sa kanila ako sasagot. Sa Congress, wala akong paki sa inyo. Hindi, pera ng taong bayan. Pera din naman ng taong bayan yung ninanakaw nyo eh. Pero isinisisi nyo sa akin yung mga pagnanakaw ninyo. Naipaliwanag ko na yan, may mga resibo na akong binigay dyan. Ngayon nilalabas nila. Sino? Si Mary Grace Piatos, si ganito, si ganyan. Sino yan? Pinaliwanag na ng halos lahat, pati ng mga abogado, na since Intel funds yan, at mga assets, itong mga tao na to, they will not give you their real name. They will just give you their aliases and their handle name.
Oh, hindi ba? So, naipaliwanag na lahat yan, pero hindi pa rin sila huminto. Malapit nang magtapos ang session ng 19th Congress, merong nakabinbin na 3 impeachment complaint na dapat isa lang per taon. Dapat kasi ganito. Kapag may nag-ano ng impeachment, tatanggapin ng secretariat at dapat makarating yon sa Speaker of the House kung itatakil nila o hindi. Ngayon, kung hindi nila kung ano yung unang isinampang impeachment, dapat daw meron silang desisyon doon whether hindi nila i-honor yon or i-honor nila yon. Dapat meron ka daw ifa-file sa kanila, may desisyon. Meron ngang rule na 1 impeachment complaint per year. So lumabas, merong 3 na unang impeachment complaint in 1 year. So, sablay na kagad doon. Ang pinakasablay, yung articles of impeachment na pinagkasunduan nilang itakil, papirmahan dyan sa Congress, yung pang-4 na reklamo. Yun yung nakarating dyan sa Senado. Ngayon, ang tanong, anong nangyari dun sa unang 3? Hindi nila yun masagot. Yan yung una. Yan yung unang technical na issue. Pangalawa, yung revelasyon ni Toby Chanco na hindi naman talaga nila binasa yung articles of impeachment kasi pinilit lang naman silang papirmahin dyan dahil meron ngang bayad. Oo, may mga project na ipinangako na kung hindi ka pipirma, wala kang budget. Kung pipirma ka, lahat ng budget mo, approved na yan. So yun, pangalawa. Hindi nila alam kung ano talaga yung pinirmahan nila basta dahil may pera, pumirma na lang sila. Mantakin mo 300 na pirma sa isang araw. Papaano mo makukuha yung ganong karaming pirma sa isang papel na pinaiikot? Siyempre, pagpunta sa inong papel, babasahin mo yun. Iintindihin mo yun. It will take you hours to grasp kung ano itong papel na to at magdedesisyon na kung pipirma. If you're saying na oras ang bibilangin para lang maaral mo yung articles of impeachment, papaano nangyari sa isang araw na nakakuha sila ng 300 na boto? Ibig sabihin, yung mga pumirma dito, basta na lang pumirma. Hindi na talaga nila binasa kung ano yung laman nung papel na pinirmahan nila. So, isa pa yun sa problema. Yung bayaran, yung issue ng bayaran, nandiyan pa yan, hindi ba? Kaya ngayon, itong si Bato de la Rosa, ay dahil nga dyan sa mga technicalities na yan, ang ginawa ni Bato de la Rosa, gumawa siya ng motion para i-dismiss itong impeachment. Ngayon, kina-question siya, bakit di-dismiss? Wala naman sa batas yung dismissal. Pero napakaganda nung punto ni Bato de la Rosa Sabi ni Bato de la Rosa, papaano tayo magiging isang korte kung hindi natin kayang mag-dismiss? Hindi ba? Ang impeachment court, parang korte talaga. So lahat ng functions ng korte, ng normal na korte, function ng Senado. Hindi nga lang sila makakapagpakulong ng tao. Pero magdi-decide sila whether acquitted or convicted yung nasasakdal. Pero wala lang silang kapangyarihan para magpakulong. Pero lahat ng trabaho ng korte, gagawin nila. Kaya nilang magpasubbina, magpatawag ng kung ano talaga yung function ng korte.
Hindi ba ang korte nagdi-dismiss din ng kaso? So paano tayo magiging korte kung hindi natin kayang mag-dismiss ng kaso? So kasi ang pinag-uusapan nila is hindi valid yung motion ni Bato. Ngayon, napag-usapan dyan sa Kongreso, sa Senado na okay, pwede tayong mag-dismiss. Kaya lang, mabigat yung dismissal. Bakit? Kasi a dismissal meaning acquittal. Dinismiss mo na, ibig sabihin, na-acquit na yun, antimano na yun. Kailangan nga ng by law sa konstitusyon, sinasabi na tayo bilang mga senador, kailangan nating mag-adhere doon sa kapag may ipinasa sa atin na impeachment, kailangan nating tumayo bilang mga impeachment court at tayo magsisilbi mga senator judges. Ayan. So, lalabag tayo doon. Ngayon, dahil sumumpa tayong lahat, dahil nag-preside na tayo bilang isang impeachment court, pag-usapan na natin yung mga motion. Ano yung mga motion nyo? Motion to dismiss? Yung iba, ayaw nila ng motion to dismiss. Ayaw nila, gusto nila, simulan na agad. Tatawid ba yan? So, ang daming katanungan sa maikling panahon. So ang dami nilang mga pag-uusapan. Tatawid ba yan sa 20th Congress? Kasi hindi yan matatapos ng 19 days. Kasi dito pa lang sa usapin ng pagdidismiss, tumagal na sila ng ilang oras. Tumagal na sila ng maghapon. Hindi ba? So kukulangin talaga. Ngayon, napakagaling nung suggestion ni... So sumunod ba ang Senado sa batas na maging impeachment court sila? Sumunod. Di ba yun lang naman ang gusto nyo? Na mag-proceed sila as impeachment court. Ayan na, nagsumpa sila, mga naka-robe sila. Ayan na, nagsimula na yung pagiging mga senator judges nila. Ito na problema. Nung pinag-usapan yung teknikalidad doon sa kasong isinampa sa kanila, maraming question, maraming mali. Na paglabag din sa batas kapag dinedma nila yung mga pagkakamali na yun. Maraming pagkakamali ang Congress dito para maisampa itong kaso na ito. Minadali ito ng Kongreso Kumbaga, hilaw sa kanila, dinala nila dito. Pagdating, tas ipipressure nila yung Senado na mag-convene as impeachment court. Tapos, magsimula ng impeachment proceedings. So dito pa lang sa debate sa plenaryo whether tama ba yung way ng Congress, yung ginawa ng Congress na articles of impeachment at yung pagfa-file nila, tama ba? Diyan yan magkakatalo. So ang sabi dito ni Bato, i-dismiss na kagad, ayaw ng ibang senador. Ngayon, ito yung remedyo, sabi ni Cayetano. Ganito na lang natin remedyohan. Pangit yung dismissal. Kasi hindi tayo, pag dinismiss mo na kagad yan, ngayon pa lang, pinatay na natin kagad yung kaso, inakwit na natin kagad yung tao. Why not? Bumalik tayo sa unang problema. Ano ba yung unang problema? Hindi nag-isip yung mga congressman. Lumabag sila dun sa protocol nila, ipinasa nila yan sa atin. Nakita natin dito sa atin yung mga pagkukulang na yan. Yung mga questions na yan ay hindi pa nasasagot. So anong dapat nating gawin bilang isang korte? I-dismiss? Hindi, mabigat yan. Dismissal is acquittal. Kaya dapat mas maganda, dahil nakita natin na depektibo itong kanilang ipinasa sa atin, ibalik natin sa kanila ayusin nila yung mga pagkakamali nila. Aminin nila yung mga pagkakamali nila. And then, i-refile na lang ulit yan. So, umiiwas ba kami? Umiiwas ba ang mga senador sa kanilang tungkulin bilang magiging mga senator judges? Hindi. Ayan nagsumpaan na sila lahat Nag-take na sila ng oath, nag-robe na sila. So, nakatawid yan sa kanila, inasikaso nila. Kaya lang, depektibo. So dahil depektibo yan, nasa batas ba na ibalik sa kanila?
Wala sa batas na ibalik sa amin yan. Ang sabi doon, proceed sa pagiging impeachment court. Ayun na, nag-proceed na sila. Wala sa batas yung ganito. Wala sa batas yung ganyan. Okay. He said, she said. Senate says, tama yung ginawa nila because according sa nabasa ko, ang Senado, pwede silang gumawa ng sarili ng rules. At kaya nga magbobotohan sila eh. O hindi ba? Yun yung kapangyarihan ng Senado. Na gagawa tayo ng isang isang sirkumstansya na ngayon lang nangyari. Therefore, gagawa tayo ng mga mosyon. Pag didesisyonan yung mosyon na yan, paano? Magbobotohan tayo. Okay, so sino yung maapektuhan nitong mosyon natin? Siyempre, sasabihin niya, unconstitutional yung ginawa natin. Sino lang ang pwedeng magsabi na unconstitutional yung ginawa ng Senado? Korte Suprema lang. Kahit sinong abogado, senador, congressman. Ang senador at congressman silang nagpapasa at gumagawa ng batas. Pero wala silang kapangyarihan para mag-interpret ng batas. Only the Supreme Court, ang pinakamataas na korte sa Pilipinas, siya lang ang magdi-decide whether itong ginawa ng Senado unconstitutional or hindi. Ngayon, kinwestiyon ni VP Sara sa Supreme Court yung action, yung impeachment ng Congress sa kanya. Sumagot na ba ang Kongreso? Nag-oral argument na ba? Hindi pa. Nakabinbin pa. Pero yun ang tama. Pumunta sa Korte Suprema at ireklamo yung ginawa ng Congress as unconstitutional. So itong Senado may ginawa. Feeling ng Kongreso unconstitutional. Kahit magyak-yak sila ng magyak-yak, wala na silang magagawa kasi nagdesisyon na ang Senado. So who will decide whether yung ginawa ng Senado is unconstitutional or not? It's the Supreme Court. Therefore, dahil sa sobrang complicated netong politikang ito, ang dapat na magdidesisyon dito kung sino talaga yung tama is Supreme Court. At pag nagdesisyon ng Supreme Court, wala ka nang pwedeng idahilan dahil yun na yung pinakataas. Okay, malinaw na. Malinaw na, okay? So instead, i-dismiss natin and an outright acquittal kay VP Sara. Wag nating itakel yung isang kaso na alam nating palpak, mali, mayroon tayong question. Depektibo, di ba? Adobo, yung dapat nating kinakain pero menudo to. So ibalik natin. Tapos ayusin nila, aminin nila yung kanilang mga pagkakamali dito. Tapos, yung 20th Congress, bahala sila kung i-adapt nila o hindi. It's another debate. Pasok ba yan dun sa 1 year na ban or dapat sa susunod na taon na i-refile yan? Sino ulit ang magdano niyan? Kasi napakarami mga abogado ngayon ang nagsasabi, mali ito, mali yan, wala sa konstitusyon, bla bla. Marami rin naman nagsasabi na tama lang yan kasi ganito, ganyan. Kasi mga bossing, considering na itinalaga ang Senado bilang bilang tawag diyan yung impeachment court. Ang korte kasi, halimbawa ako Court of Appeals. Nakita ko, meron akong nakitang mali diyan sa kaso na nasa akin. Babasahin ko lang sa inyo, ha? Babasahin ko mabilis, ha? Ano ba ang remanding? Remanding is a legal term that means sending a case back to a lower court or authority for further action. Hindi ba? When a higher court, ayan, like for example, Supreme Court or Court of Appeals remands its case, it means
the case is sent back to a lower court, often done for a new trial, further hearings, or correction of errors. Ayan na, correction of errors. It usually happens when the higher court finds something wrong with how the lower court handled the case. Oh. Ang ano po, ang Senado, ang impeachment court. Ang Congress, ang nagsilbing lower court. Ngayon, kung ang mataas na korte ginagawa ito at legal na ginagawa ang remanding, bakit hindi kayang gawin ng Senado, ng impeachment court? Korte din sila. 'Di ba? Kung ginagawa ito ng korte na ibinabalik sa mababang korte yung palpak, maraming corrections, bakit hindi kayang gawin ng Senado or ng impeachment court? Sabi nila, kasi wala yan sa impeachment rules. Pero, kapangyarihan ng korte na magbalik kung sa tingin nila, depektibo yung hawak nilang kaso. Katulad din ng sinasabi ni Bato, na anong klaseng korte tayo kung hindi tayo kayang mag-dismiss? Hindi ba korte nga tayo? Ang korte pwede mag-dismiss. So kung ang normal na korte pwedeng mag-remand, dapat ang Senado, ang impeachment court, pwede rin mag-remand. O sabihin nyo na naman mali. Hindi, mali yan. O sino mag-interpret whether tama o mali yan? Kayo? Hindi. Supreme Court. Takbo na kayo sa Supreme Court. So ibig sabihin wala na talaga ito. Mahaba-habang pag-aantay ito because even the Supreme Court talagang hihimay-himayin to and it will take time para dito sa mga isasampan yung kaso sa Supreme Court. May sariling timeline yan. At may mga nauna pang mga kaso, TRO, patungkol din dito sa impeachment na to na hanggang ngayon hindi pa rin nila natatakil. Ilang buwan na nakakalipas. So, ibig sabihin, wala na talaga. Bitter lang kayo. Kasi kayo yung gumawa ng kapalpakan, hindi nyo kayang panindigan. Gumawa kayo ng kabubuhan, ipinasa nyo nung napansin nung nag-check na, teka, kulang-kulang to Mali-mali ito, ibinalik sa inyo tapos galit kayo. Yung error nagsimula sa inyo Wala namang remanding na magaganap kung sumunod kayo sa sistema. Kung sumunod kayo sa tamang hakbang, kung dumaan kayo sa due process, sa tamang process, di sana hindi nakahanap ng butas tong mga senador. Aba, ang swerte nyo naman, gagawa kayo ng kabalbalan tapos papabayaan nyo ang mapahiya, Senado? Hindi naman pwede yun. Di ba? So, ibabalik namin sa inyo, ang kasalanan nasa Kongreso, wala sa Senado. In the first place, kung maayos yung sistema at proseso nyo, di sana, hindi natin nahanapan ng butas. Imagine, overwhelming vote, 18, pati mga alyado ni BBM, bumoto na ibalik yan sa Kongreso. Yan ang hirap sa inyo, mga spoiled kasi kayo Akala nyo kasi lahat pwede nyong pwede nyong bilog-bilugin at lahat pwede nyong persa-persahin Kayo lang nakinabang sa bayaran tapos gusto nyo magtrabaho lahat. Hindi pwede yun. Pakinggan natin tong balitang to. Napakaganda nitong balitang ito. Although talagang alam natin na itong si Ed Lingaw gusto niya ng impeachment. Wala rin siyang idea at wala rin siyang magagawa. Play. Haba-haba ng debate sa Senado sa huli, nagdesisyon ng Senator Judges na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment sa reklamo laban kay VP Sara Duterte. At live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Mian, bakit nila binalik ang articles sa Kamara? Alam mo, Bok, sa pagbubukas ng impeachment court ngayong gabi, agad pinagdebatehan ng Senator Judge. Yun malinaw. Sa pagbubukas ng impeachment court ngayong gabi,
Sumunod ba sa mandato ng batas ang Senado? Oo, nagbukas ang impeachment court kagabi. So nag-adhere sila. Naging impeachment court sila. Ang problema, unang salvo pa lang, namatay na. Bakit? Bukod sa mahina yung kaso, palpak, gawa-gawa. Hindi sumunod sa tamang proseso. Yan din nga yung iniiyak natin dyan sa ICC. Nasa tamang proseso ba yung pagte-turn over ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte? Hindi. Bakit? Hindi sila dumaan sa proper judicial authority. At dahil doon, pwedeng mapauwi si Pangulong Duterte kung magtatrabaho ng matino yung ICC. Hindi ba? Because of yung technicality na yun. Ganon din dito. Sumunod ba sa tamang proseso ang Kongreso? Nga. Judges, yung kahilingan ni Senator Bato de la Rosa at ng Duterte Bloc na ipadismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mula sa usapin ng dismissal, nauwi yung botohan ng mga Senator Judge sa pagpapabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Pero paliwanag ng mga senador na bumoto pabor dyan, hindi raw ibig sabihin na Ama, umorder ka ng cellphone sa Shopee. Pagdating sa'yo, kotse. Anong gagawin mo? Hindi yun in-order mo. Soli mo. Ganon. terminate o tinitigil ang impeachment proceedings. The pleasure. Sa botong Sabi daw, pinipigil ang impeachment proceedings. Nag-proceed na nga eh. As an impeachment court, nakarobe na sila. Ano pang tawag dyan? Hindi ba nagsimula ng impeachment proceeding yan? Kaya nga lang, sa umpisa pa lang, nakita na nila na pangtanga yung ipinasa ng Congress. O kaya yan, binalik sa kanila, ayusin nyo. Tayo na, ang in-order ko, adobo, pinadala nyo sa akin, laing. Hindi naman pwede yun. Luto nyo yung adobo, ibalik nyo rito. Tapos saka natin pagsalu-saluan yan. 18.5, dinesisyonan ng impeachment court na ipabalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 18 senador ang bumoto pabor at 5 ang tutol. Nag-ugat yan sa motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ibasura ang impeachment complaint. Agad umangal dyan Senate Minority Leader Coco Pimentel. Labag daw yan sa batas. Gate pa ni Pimentel, mahalagang talakayin ng Senado ang impeachment case dahil ang Senado lang ang binigyan ng mandato ng konstitusyon para lumitis sa impeachment case. Wala po tayong choice but to respect, lalo na ito, we fall squarely under this subparagraph 4 which I just read. We have to respect the decision of the overwhelming majority of the members of the House of Representatives. Oo nga, tinanggap nyo na nga. Nag-robe na nga kayo, nag-oath na nga kayo. So nagsimula na yung pagiging senator judges ninyo. So anong nilabag nyo dun? Wala kayong nilabag dun. Kasi normal naman sa isang proceeding, na talaga may mga motion. Doon pa nga lang kayo sa umpisa eh. Hindi pa kayo nakakapasok doon sa trial process, ang tawag dyan? Doon sa mismong trial, hindi pa kayo nakakarating doon. Dyan pa nga lang, nagkalabo-labo na kayo eh. Kasi nga, sira yung nakarating sa inyong produkto. Kaya kailangan yung isori sa kanila, ayusin nila para matakil nyo ng matinutino, ganun. Dagdag pa niya, kung itutuloy ng Senado ang paglilitis, lalabas ang mga ebidensya kaugnay sa mga inaakusa sa impeached official para makapagdesisyon sila base sa mga ebidensya. The trial will give that impeached officer the chance to clear his or her name and at the same time maybe rebuild his or her reputation. Oo, nandoon na tayo. Alam natin yun. Lahat naman gusto niya. Si Inday nga gusto rin eh. Gusto nga ni Inday ng trial eh. Ang problema nga, depektibo nga. Hindi dumaan sa protocol sa tamang proseso. Kumbaga, ikinulong ng walang warrant of arrest. Anong ginagawa ng mga judge pag gaganyan? Hindi ba may napanood akong pelikula nung nakaraan eh? Yun napanood kong pelikula nung nakaraan, ni-rape niya
ano na to, Eye for an Eye. O ano to, matagal na pelikula na to. Ni-rape yung anak niya. Tapos, nakuha yung tao. Nag-positive sa sperm yung tao na nahuli nila. Okay? So kaya lang doon sa sperm sample na tinest nung prosecution, meron silang nakomit na isang malaking pagkakamali. Ano 'yun? Dapat pala sa pagtitest ng sample, hati. May matetest na sample yung prosecution, yung defense magkakandak din ng sarili nilang test. Ang problema, na-test ng prosecution yung sperm nung rapist, naubos nila. Hindi nila binigyan ng sample, DNA sample, yung defense. So yun, kahit na ni-rape niya talaga, positibo, pero dahil hindi sumunod sa sistema at proseso, ano ang nangyari doon sa rapist? Nakawala siya that day. Simula pa lang ng hearing, dinismiss na ng judge kahit na alam nating lahat na siya may kasalanan. Kasi sa korte, it's what you can prove. Hindi yung kung ano yung kaya mong sabihin, kung ano yung gaano kadami yung akusasyon mo. Kailangan mababack upan mo yun ng ebidensya. At kung yung ebidensya na kinuha mo hindi sumunod sa tamang protocol, depektibo yung ebidensya mo. Anong nangyari dun sa kaso? Nakalabas yung rapist. Nang rape pa siya ng rape ng madami. Bakit? Hindi kasi kayo sumunod doon sa protocol. Ganon din dito. What makes you so special na gusto nyo magkaroon ng trial proceeding ng palpak yung proseso kung bakit nagkaroon ng trial in the first place? O hindi ba? Maling-mali po yun. Dapat dumaan tayo sa tamang proseso, hindi natin shortcut. Ayan ang maganda example Nag-object din si Senator Risa Hontiveros sa hiling ng Duterte Bloc na ibasurang impeachment complaint. I too object to the motion of Senator Judge De La Rosa. A motion to dismiss is not found. Hindi po nahahanap itong motion to dismiss sa Rules of Procedure on Impeachment na literal ka-adapt lang po natin. At kung mayroon man, hindi Senator Judge ang magre-raise nun, kundi ang defendant. Si Vice President Sara Duterte ang dapat mag-raise niyan. Pero sagot ni Senator De La Rosa, if this impeachment court has the power to dismiss an impeachment complaint, walang silbi itong korte na ito, Mr. President. Tama. Di ba katulad ng sinasabi ko, bilang isang korte, dapat lahat ng functions ng normal na korte, ganun din ang impeachment court, which is Senate. Kung yung normal na korte nakakapag-dismiss, bakit hindi ang impeachment court? Kung ang normal na korte nakakapag-remand, bakit hindi ang impeachment court? That's my opinion, Mr. President. Ano bang gamit ng korte na ito kung hindi inherent yung power niya to dismiss? So that's my humble legal opinion, although I am not a lawyer. paliwanag din ni Senator Hontiveros bago magdesisyon ng impeachment court, mahalagang maipaalam muna ito sa prosekusyon at defense para makapagsumiti sila ng komento. Ang ilang senador nagpahayag din na gusto nilang ituloy ang impeachment proceeding. Kailangan ay ilitis kung ito ba ay makatarungan o hindi. So, gagawin lang natin yon ngayon. Kung kulang na talaga sa oras, pass your papers, hindi natapos, hindi na natin saklaw yon dahil pwede natin sabihin, ginawa natin, hindi lang nagkaroon ng desisyon. Wala naman nagsasabing kailangan may desisyon. Pero si Senator Alan Cayetano, ininda ang bigat ng kahilingan ni Senator. Maganda kay Cayetano, ganito katalino ang mga Duterte alay. Senator Bato na dismissal ng impeachment complaint. Mabigat tong puntong ito. That's my appeal to Senator
Bato na mabigat desisyonan ng dismissed based on it has not been filed that we violated the Constitution na mahigit isang beses tong The Congress violated the Constitution. Mahigit isang beses i-final yung impeachment sa Kamara. Doon pa lang eh. Di ba? Violate ng Congress ang Constitution by what? Oo, by yung filing nito 3 beses, 4 na beses. Eh, isang beses nga lang isang taon eh. So by the basis of itong hindi finalo na Constitution ng Congress, gusto nyo mag-proceed pa rin tayo kahit lumabag sila sa batas? Gusto nyo tayo hindi tayo lalabag sa batas? Sila lumabag sila sa batas kaya nagkaroon ng kaso dito? O para matapos ito, hindi na lang tayo madamay sa paglabag sa batas kasi lumabag sa batas ang Congress. Tapos yung paglabag nila sa batas, dinedma natin. Anong tawag sa atin? Di criminal din. Paano kayo magkakaroon ng reputasyon bilang isang korte na magdidesisyon ng patas kung hindi nyo sisitahin yung paglabag sa batas nung nagsampa ng kaso na yan? Di ba? Dapat, kung talagang gusto nyong maging epektibo, yung mga crack, bago nyo asikasuhin yan, ayusin muna nila. Dinideny na ba natin sila noong impeachment? Hindi. Binalik lang natin sa kanila para ayusin nila yung mga pagkakamali nila. Pagdebatihan nila sa side nila, whether lumabag ba sila sa batas o hindi. And then, ibalik nila ulit dito. Walang problema yan. Wala na bang impeachment? Meron pa din. Hindi ba nag proceed, assume itong mga senator judges bilang impeachment court, itong Senado bilang impeachment court, nag-take sila ng oath eh. So ginawa ng Senado yung kanilang mandato. Ang hindi sumunod sa protocol, yung Congress, dahil dito sa technicalities na ito. Dinismiss ba nila? Hindi. Binalik nga sa inyo eh. O maganda nga yun, may pagkakataon kayo na itama nyo yung pagkakamali nyo eh. Dapat nga i-dismiss na talaga yan eh dahil lumabag kayo sa batas eh. Pero binibigyan pa namin kayo ng pagkakataon, hindi namin to di-dismiss. Oh. final. Kaya hiling ni Senator Cayetano, pwede bang baguhin ni Senator De La Rosa ang kanyang kahilingan na imbes na ipa-dismiss, i-remand o ibalik ang articles of impeachment sa Ang Kamara? galing nung ano na yon, ang galing nung style na yon. Kesa i-dismiss natin, which is an automatic acquittal, why not i-remand natin, ibalik mo na lang, ipabalik mo na lang yan sa kanila para ayusin nila yung mga technical issues nila. And then, babalik yan dito sa atin. O di mag-impeachment court pa rin tayo. O, ngayon, Coco Pimentel, kung hindi ka na senator judge nun, sorry ka na lang, natalo ka eh. At saka hindi ka na talaga senador. Congressman na ngayon tinatakbuhan mo na nakaraan, natalo ka pa eh. Kukunti na nga lang yung dapat bumoto sa'yo, hindi mo pa nakuha eh. O hindi ba? So ibig sabihin, sorry na lang yung mga hindi na magpa-participate kung sakaling bumalik dito yung impeachment na yan. O sorry na lang kung hindi na kayo makakapag-participate, tapos na yung mga panahon ninyo, yung mga grandstanding ninyo, hindi nyo na magagawa. O pasensyahan na lang tayo. Pero naging mabait pa nga ang Senado eh, instead i-dismiss. Dahil sa mga technical issues, mantakin mo may bayaran na nangyari. Umamin mismo ang gobyerno nagkabayaran. Doon pa lang eh, sira na yung reputasyon ng kaso eh. O buti nga hindi dinismiss eh. Matapang pa nga si Bato, gustong i-dismiss. Pero ayaw din ng mga senador na mapusoy sila. Nasa kanila namatay. O kaya ibinalik na lang nila. Yun yung pinaka magandang paraan. Para sa akin, okay yun. Hindi, ako gusto ko talaga ma-dismiss na yan eh. Pero mas okay na dumaan tayo sa proseso. Ginagawa ng korte, ng normal na korte, yung pagre-remand, pagbabalik sa lower court ng mga depektibong kaso. O di pwede din gawin nila yung pagdi-dismiss, ginagawa ng normal na korte. O di pwede rin gawin ng Senate, ng Senado bilang impeachment court. So lumabag sila sa batas. Sabi ng mga apektado. O kung ganon, takbo na kayo sa Korte Suprema. Nung una, ayaw ni Senator Bato, pero sa kalagitnaan ng debate, pumayag din siya sa hiniling na pagbabago ni Cayetano. Agad yang kinontra ng mga taga-minorya. Sabi ni Senator Hontiveros, bakit ba ibabalik ang articles of impeachment sa Kamara kung pwede naman silang utusan na sagutin na lang ang mga issue?
Remanding is a functional dismissal. Return is a functional dismissal. Para po Hindi dismissal yun. Hindi siya nga dismissal kasi nga ibinabalik mo nga doon para ayusin nila para pagbalik ulit sa inyo okay na. Hindi ba? Kaya ka tain-tae, Risa Ontiveros, kasi putang ina yung tsansa mo na babuyin si Inday Sara dito. Hindi mo na magagawa sa ngayon. Ha? Ba't ba nagmamadali kasi kayo? Sa ngayon lang yan. Binalik natin doon, ayusin nila, balik nila sa atin ulit. Ganun lang kasimple yun. Anong iniiyak mo? Hindi naman dismissal yan. Dinismiss ba? Hindi naman. Remanding nga eh. Sinabi ko nga sa inyo yung ibig sabihin ng remanding eh. Ayan oh. Sabi nga dito, often done for a new trial, further hearings or corrections of error. It usually happens when the higher court finds something wrong with how the lower court handled the case. Oh, anong pwede mo silang tanungin? Anong hindi pa pwede yun? Ibalik mo sa kanila, ayusin nila yung crack bago nila dalhin sa inyo. sa akin, parang dinribble natin ng matagal tapos ipapasa natin ulit ang bola. Hindi po kailangan... Ganun talaga. That's how the system works. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo. That's how the cookie crumbles. That's the way the cookie crumbles. Yan ang sitwasyon, yan ang sistema. Kaya dapat tanggapin mo na lang. Ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives. This will not and does not constitute a dismissal because afterwards, after we settle this issue, and I think Senator Judge Cayetano also clarified that, the same is true with Senator Judge Villanueva, this is in no way a dismissal because we will be issuing summons after this. Di ba? So, dire-diretso pa din kayo. Ang ibinabalik lang sa Kongreso is yung articles of impeachment. Tuloy-tuloy pa rin naman. Anong iniiyak nyo? Kayo talaga, Bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return? kasi nga, hindi ka na senador. Lalaki pa yung mata mo. Hindi ka nga nanalo sa Marikina eh. Ilan libo na nga lang na boto yung kailangan mo, hindi mo pa nakuha, diyan ka pa magmamagaling. Wala ka na, Coco Pimentel, laos ka na. Whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. Pero Sir, pinaliwanag na nga, hindi nga dismissal yan. Remanding nga. Ang nangyari nga, may depekto. Gusto nyo, yung sira, ayusin nyo dyan. Hindi man pwede yun. Lumabag sila sa batas eh. Ayusin muna nila yun. Di ba? Gusto ninyo sumunod kayo sa batas tapos lumabag sila sa batas. Gusto nyo, apir-apir na lang. Di pwede yun, sir. sa huli ng idaan ito sa botohan, nanalo ang may gustong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Pero ang paglilinaw, hindi nito ibig sabihin na dinidismiss o binabasura ang impeachment complaint. Hindi dinidismiss, hindi binabasura. Tuloy-tuloy pa rin po yung kaso. Kung matatandaan natin yung naamyendahan na unang schedule, dapat ngayon yung oath-taking, bukas yung pagre-report ng prosekusyon ng articles of impeachment sa open session. Yun dapat ang magti-trigger o maghuhudyat na i-convene ng impeachment court. Pero dahil nangyari nga ang lahat ngayong araw, na-convene yung impeachment court, nakapag-oath-taking yung senator judges, sinabi nila Senate President o Presiding Officer Chis Escudero, hindi na kailangan yung pagre-report na yan ng prosekusyon bukas dito ng articles of impeachment. Liwanagin lang natin, ibig bang sabihin na dahil pinapabalik ng Kamara ang impeachment complaint, hindi na ito pag-uusapan sa Senado sa ngayon?
paulit-ulit na kanina, kasi yan din ang naging tanong ng mga senador, no? What happens next? Ang paliwanag dyan nila Senate President o Presiding Officer Jesus Codero, tuloy yung impeachment proceedings. In fact, starting tomorrow, dahil convened na sila as impeachment court, pwede nang magpadala ng summons sa kampo nila VP Sara na pwede niyang sagutin sa loob ng 10 araw, at summons papunta naman sa defense na sasagutin within 5 days. Kasama rin dyan sa naaprobahang motion na yan ay hihingan ng paliwanag ang Kamara o yung prosekusyon na hindi ba talaga nila violate yung 1-year ban na sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, kaya sinasabi niyang depektibo yung impeachment court. And pangatlo, kailangan magkaroon ng communication. Ito, Bok, future pa ha. Kailangan magkaroon ng communication yung 20th Congress at ipahayag din na sa Senado na willing pa silang i-pursue ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Yan yung nilalaman ng motion. So mas gumugulo. Kung titingnan natin, mas pagulo pa ng pagulo. O i-adapt pa ba to ng 20th Congress? Yung mga senador ba, patatawirin ba ito ng 20th Congress? Kasi sabi ni Robin, hindi na yan tatawid. Sabi ng iba, pwedeng tumawid. So sino ngayon ang masusunod patungkol dyan? Supreme Court. Supreme Court po ang masusunod tungkol dyan. Ngayon, madaming mga nagsasabi, sila Chel Jokno, sila Carpio, labag sa batas, labag sa batas. Anong gagawin natin? Labag pala sa batas yan. So anong gagawin nyo? File cases. Saan kayo mag-file ng kaso? Supreme Court, bilisan nyo na. Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na the shift of power is slowly changing its tide. Unti-unti nagbabago na po yung agos ng current ng ilog. Nagbabago na po at nakikita naman na natin kung saan na papunta. Ito lang po ang simula, magdidire-diretso na yan. Makikita na rin natin na si Bongbong Marcos at saka itong si Romualdez ay wala na silang silbi sa bayang Pilipinas. Dinaya nyo kami. Dinaya nyo kami ngayong midterm elections. Babawi kami ng mas malakas, mas matindi pagdating ng 2028 elections. Ngayon yung makikita kung gaano karaming Pilipino ang magbubuklod-buklod para dito sa para maayos ang bayang Pilipinas. Hindi nyo na kayang dayain yan. Ano ba to? Panalo ba ito para sa ating mga Pilipino? Oo, kasi sa totoo lang, napakaraming issues ang dapat na inaatupag natin. Hindi naman talaga mga Duterte ang problema ng bayang Pilipinas. Hindi naman po yung sinasabi nilang ninakaw ni VP Sara. May narinig pa akong isang balita na dudulog na daw ang Congress sa ombudsman. Tama lang na dumulog kayo sa ombudsman. Ito, mayroon akong balita tungkol doon sa pagdulog nila sa ombudsman. Wait lang. Unconstitutional daw yung issue. Hindi naman sila yung magi-interpret ng batas. It's the Supreme Court. So if you are not a Supreme Court justice and if this will not be filed in the Supreme Court, lahat kayo unconstitutional. Hindi kayo yung tamang tao para magsabi niyan. Ito, pakinggan natin tong balitang ito. Yung kaso ni VP Sara, inire-recommenda na lang ng House panel na dalin sa ombudsman. Yan yung tama, di ba? Yan yung sinasabi natin Kaya lang ngayon, ang problema, kapag dinala nyo ito sa ombudsman, putik yan, wala pa namang final na decision ang Commission on Audit na si Inday Sara nangurakot. So, anong kaso ni VP Sara? Kung yung auditor hindi naman nagsabi, or actually yung auditor nga kinlir sa Congress, yung auditor ng
Commission on Audit, 'di ba? Yung auditor sinabihan yung Kamara na walang problema kay BP Sara kung yung auditor yun ang sinabi, paano aandar to sa COA? Hindi ba? O pakinggan natin tong na to. Sa mababang kapulungan naman, nirekomenda ng komite sa Kamara ang paghahain ng reklamong plunder kay VP Sara Duterte. Sa bunga ng investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa higit 600 billion pesos na confidential funds ng Vice Presidente, naniniwala ang komite na iligal ang paggamit ng pondo. Dapat din daw sampahan ng technical malversation ng Vice. Gayon din ang perjury dahil naman sa pagpasa ng ilang dokumentong ginamit. Pati raw bribery sa pagbibigay umano ng white envelopes na may lamang pera. Yun naman pala. Ang dami-dami nyo naman palang mga findings. O, ang dami nyo naman pala mga ebidensya. Tama yan, isampan nyo na yan dyan para matapos na. Sasagot na lang ang hindi tumuloy sa Senado. O edi dyan sa ombudsman, baka sali. O lahat ng mga mga bintang ninyo na niyayak-yak ninyo sa media, diyan itapon nyo sa ombudsman. Yan naman yung tamang paraan. Isampan nyo yung kaso. Hindi puro kayo bintang. Ang tanong, magfa-fly ba yan? Okay. Ano yung sinasabi ng batas? Ang sinasabi ng batas, ganito po ng confidential funds. Ganito po mag-liquidate ng confidential funds. Yung resibo, ilalagay mo sa isang sealed envelope. Ginawa ba nila yon? Ginawa ba ng Office of the Vice President yun? Oo, ginawa. Susumunod sila sa batas. Saan nilabag niya? Ngayon, ang dapat gawin, ito lang kasi yan, ang dapat gawin kasi ng Kongreso talaga, baguhin. Una, tanggalin na yung confidential funds. Pangalawa, kung yung liquidation by certification, tanggalin na yan. Gawin na natin lahat ng ahensya ng gobyerno, liquidation by receipt from 1 peso to the last centavo, kailangan may resibo. Ganun. It applies to all. Wag lang sa isa, sa lahat. I-scrutinize natin ang budget ng lahat. Dapat maggumawa tayo ng separate na ahensya na mag-audit ng lahat ng mga natin. Hindi lang yung mag-audit dahil nireklamo. Yung trabaho niya talaga is i-audit lahat ng ahensya ng gobyerno. Lahat. Ganun. Hindi yung i-audit lang pag may reklamo. Saka lang magbibilang kapag may nawawala na. Yung talagang kailangan yung mandato niya, yung maghahanap siya ng katiwalian talaga. Pag may nahanap siyang katiwalian, silya elektrika kagad kapag napatunayan, ganun. Di ba? So, nire-recommenda na daw nila yung patong-patong na reklamo. Ireklamo nyo na. Gusto ni BP Sara yan. Para saan pat nagbabayad siya ng mga abogado? Kung hindi niya kung hindi niya kayang gawin yung kanyang trabaho, di ba? Sabi ko nga sa inyo napakahusay talaga napakahusay nung pagplant ni Cayetano nung issue na sumusunod ba talaga sa proseso ang Kongreso? Bakit? May final din na impeachment case si Cardema. Ba't hindi nila inasikaso? Hindi ba? So, may mga pagkakamali kayo dyan sa Kongreso na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Dapat ayusin niyo yung gawain niyo dyan, ayusin niyo yung sistema niyo, ayusin niyo yung proseso ninyo. Hindi, tayo. Saka para maayos yung mga trabaho natin pare-pareho. Hindi yung lalabag kayo sa batas. Tapos, sasabihin nyo, wala ito sa batas. Wala iyan sa batas. Hindi ba? Wala ito sa batas. Sabi nga ni Attorney Jokno, wala sa batas yung pagdidismiss. Wala sa batas yung remanding. Wala sa batas. Bakit? Nasa batas na isang impeachment lang, 1 taon. 3 impeachment. 4 na impeachment. Ba't hindi nyo sinunod? Kung gusto nyo magpatupad ng batas, sumunod kayo sa batas. Hindi ba? Para lahat tayo, pare-parehas ng posisyon. Hindi yung kapag kapabor lang sa inyo, pwede kayong mag-break ng law, pero kapag kayo na, iiyak-iyak kayo na hindi sumusunod sa batas. Unang-unang hindi sumunod sa batas, kayo.
O hindi ba? Kaya bahala na kayo mga bossing. It's kumbaga a small victory for us. Sabi ko nga, balik na tayo sa totoong issue ng bayan. Pagnanakaw sa PhilHealth, kakulangan sa pagkain, pagbagsak ng bilang ng may trabaho, pagtaas ng bilang ng krimen, naging PNP chief pa yung pulis na kriminal. Hindi pa naman kriminal. Galaw kriminal lang at saka maraming kaso. O tapos mga issue, yung presidente natin hindi na alam gagawin sa Pilipinas. Pataas ang presyo ng bilihin, pagnanakaw sa BICAM, yung BICAM natin, yung JA 2025, Diyos ko po. Ubos na pera ng gobyerno, hindi pa natin napatutunayan kung nagnakaw ba talaga tong mga hinayupak na ito. Pag-uusapan na naman nila yung budget para sa 2026. O hindi ba? So, ang dami nating mga issues na dapat na tinututukan. Ang daming mga batas na dapat na gawin para umalwan ang buhay ng mga Pilipino. Doon na lang tayo mag-focus siguro, no? Kung sa tingin ninyo, si Inday Sara, ayaw na ng mga Pilipino sa kanya, hindi nyo na siya kayang sirain. Hindi nyo siya dapat sirain. Kung sa tingin ninyo, si BP Sara magnanakaw talaga at alam ng mga Pilipino na magnanakaw siya, hindi mananalo sa 2028 yan. Patakbuhin nyo sa 2028. Pag natalo, ibig sabihin, naniniwala yung mga Pilipino, nakawatan talaga siya. Kung nanalo siya, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mga gunggong kayo. Mga tarantado kayo. Panay lang ang bintang nyo. Hindi nyo naman kayang i-convert yan into votes. Hindi ba? Kaya tayo mga Pilipino, abangan na natin. Sabi ko nga sa inyo, itong 2025 magiging importante ito at sa 2026 mararamdaman ninyo yung pagbabago sa politika. Marami na diyan mga traidor. Dating traidor na magbabalik loob. Pero kilala na natin sila. Hindi na tayo dapat magpabudol at magpaloko. Tama? Yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi po ako abogado, kaya lahat ng mga sinabi ko rito sigurado walang kwenta. At hindi nyo dapat pakinggan. Pero ito ang aking pagkakaintindi lang sa mga bagay-bagay. So, bahala kayo, maniniwala kayo, hindi. Kung may mas magandang paliwanag dyan sa paligid, pwede nyo na rin naman pakinggan yan. Pero, for now, tayong mga nagmamahal sa bayang Pilipinas at mga Duterte supporter ay i-congratulate natin ng konti ang ating mga sarili. Kasi at least, kahit papaano, na-expose na naman ang Kongreso dito, napalpak talaga sila na ahensya ng gobyerno. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo muli. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay
panawagan. Pag mali, banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa